Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Baldo. Ako po ay tubong Maynila. Ang karanasang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa isang karanasan ko na naganap noong taong 1988 sa probinsya po ng Siquijor na kung saan ay nagbabakasyon kami ng aking ina. Nang mga panahong iyon ay 12 taong gulang pa lamang po ako. Isinama ako ng aking ina sa kanyang probinsya upang dalawin ang kanyang pamilya. Buhat kasi na magkapamilya na sila papa ay hindi na siya nakadalaw pa doon. Sa mura kong edad ay hindi nalingid sa akin na ang Siquijor ay kilala bilang lugar ng mga hindi pangkaraniwang tao. Huwag ho kayong magagalit. Ang ibig ko pong sabihin ay yung mga taong may angking kakayahan na hindi tinataglay ng karamihan. Yung bang mga taong may angking lihim ng karunungan. Kinatatakutan din kasi ang mama ko sa amin, gawa ng alam nilang taga-Siquijor ito. Hindi naman sila takot sa pisikal na anyo ni Mama Kuya Bari para sa ikalilinaw, kundi takot sila na awayin si Mama dahil baka raw ipakulam sila nito kasi nga taga-Siquijor nga ang mama ko. Sa kadahilanang sa lugar daw kasing iyon ay maraming mangkukulam at mga aswang. Kaya naman sa pagdating namin sa baryo ni na Mama ay hindi ako gaanong lumalabas ng bahay gawa ng hindi ko naman naiintindihan ang kanilang dialekto. At isa pa ay natatakot din ako sa mga taga roon. Baldo, hindi porket kilala ang Siquijor na isla ng mga mangkukulam ay paniniwalaan mo ng mga mangkukulam nga ang mga nakatira dito. Mabubuti ang mga tao rito. Marami ang nagkakalat ng maling balita. Oo, maraming mananambal dito, pero ang mga taong mananambal ay sa mabuti nila ginagamit ang kanilang lihim na karunungan. Na kadalasan ay nagbibigay lunas sa mga nangangailangan ng kanilang tulong. Ang wika ni Lolo sa akin isang araw. Napansin niya siguro na nangingilag ako sa mga taga roon maging sa kanila. Kaya iho, maglibang ka lang habang naririto ka sa lupang sinilangan ng iyong inaanak dahil minsan lamang maging bata. Dagdag pa ni Lolo at nagsimula na siyang magkwento ng mga karanasan niya noong kanyang kabataan. Hanggang sa naging panatag na din ako at iwinaglit na ang mga pangit na bagay na bumabagabag sa isipan ko, Kuya Bari. Nakipagbiruan at nakipag-usap na rin ako sa mga pinsang ko doon makalipas ang isang araw. At masasabi kong hindi naman pala talaga nakakatakot sa lugar na iyon. Araw-araw ay paiba-iba ang nilalaro namin at naliligo din kami sa mga ilog na siyang pinakagusto ko sa lahat. Isang araw, nang magpunta kami sa ilog ay may isang matandang babae na napadaan sa nililiguan namin, Kuya Bari. Pansin ko ang panay na lingon niya sa akin at pakiramdam ko ay may kakaiba sa uri ng kanyang pagtingin sa akin. Sa puntong iyon ay nakaupo ako sa isang malaking bato. Nagulat na lang ako nang bigla akong hinila ng isa sa mga pinsan ko at ikinubli sa likod ng batong napatungan ko. Siyempre, sa ginawa niyang iyon ay napatanong ako kung bakit. Naku Baldo, huwag kang makikipagtitigan sa matandang yan. Sinasabi kasing isang aswang ang matandang yan. Anya, na ikinagulat ko naman. Ano ka mo? Aswang? Talaga bang may aswang dito? Pero hindi naman siya nakakatakot tingnan . Parang normal na tao lang naman ang matandang iyon. Naguguluhang sagot ko naman sa kanya. Basta huwag ka na makulit. Kapag ka nakita mo siya ay umiwas ka at magtago. Dagdag na wika niya. Noong makauwi na kami, kaagad kong tinanong si Lolo tungkol dun sa matanda na sinasabing aswang. At ayon kay Lolo, nakalat daw sa baryo na
aswang nga ang babaeng iyon. Subalit wala namang nakakita na kumain iyon ng tao o di kaya'y may tangang parte ng katawan ng tao. Ang napabalita lang daw ay may nakakita na nasa nakakatakot na anyo ang matandang iyon. Ngunit wala pa naman daw nabiktima o nakain ang matanda na taga roon sa kanila. Mga usap-usapan lang daw iyon. Pero magkaganoon pa man ay huwag daw kaming magpapakampante, gayong hindi rin daw namin lubos nakakilala ang matanda. Ang mas mabuti raw ay umiwas na lamang dahil baka totoo nga na isang aswang ito. Hanggang isang gabi, masaya kaming naglalaro ng taguan sa isang bakanting lote. May kabilugan kasi ang buwan noon at napakaliwanag nito na nagdudulot ng liwanag sa buong paligid. Saktong-sakto sa larong naisip namin. Doon ay may ilang mga matataas na puno at mayayabong din ang mga damo na masarap pagkublihan, gawa ng hindi kaagad makikita ng taya ang mga kalaro niya. Dahil nga sa hindi ko kabisado ang kanilang dialekto, ay sa wikang Filipino ko sila kinakausap na nakasanayan din naman nilang tumugon sa ganoong wika rin. Kaya naman ay madali lang kaming nagkaintindihan kahit na medyo nahihirapan silang managalog. Ako naman ay pilit na inaaral ang kanilang mga salita. May mga naiintindihan din naman ako kahit papaano dahil na rin sa tinuturuan nila ako sa salitang Bisaya. Pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Ang saad ng isa ko pang pinsan na siyang taya sa laro. Kaagad na kaming nagsitakbuhan bago pa niya narating ang bilang 3. Doon ako nagkubli sa isang malaking puno na mayroong nagtataas ang mga talahib. Nakadapa ako sa parte ng mayayabong na talahib upang hindi kaagad ako makita. Maya-maya'y naririnig ko na isa-isa nang natatagpuan ang mga kalaro ko. Kaya naman ay pagapang akong gumayak patungo sa kahoy na binabantayan ng taya upang maisalba ang sarili. Subalit nagulat na lang ako nang may isang pares ng paa ang nakapako. Sa pagtingala ko ay nasilayan ko ang matandang babae na nakatunghay sa akin. Ito yung matanda na sinasabi nilang aswang daw. Nakangisi siyang nakatingin at nakalabas ang kanyang dila na pinaglalaroan niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Dahil sa labis na pagkabigla ay napatayo ako dahilan para makita ako ng taya. Napatingin pa ako sa gawin ng pinsan ko. Ngunit sa pagsipat kong muli sa kinatatayuan ng matanda ay hindi ko na ito nakita pa. Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot kaya nagmamadali akong lumapit sa mga pinsang kong nagkukumpulan at sinabi ko na nakita ko ang matandang babae. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, nagpasya na kaming umuwi na lamang sa kanya-kanyang mga bahay dahil na rin sa takot sa mga asong umaalulong. Ano? Sigurado ka bang yung matanda nga ang nakita mo, Baldo? Baka naman namamalikmata ka lang dahil siya lagi ang naman ng usapan nyo ng mga pinsan mo noong isang araw. Saad naman ni Mama nang mabanggit ko sa kanila ang tungkol sa pangyayari nang naglaro kami. At dahil nga sa nakita ko naman talaga ang matanda ay pinanindigan ko ang mga sinasabi ko. Kinabukasan, nautusan ako ng mama ko na bumili ng asin sa may kalapit na tindahan. May paniniwala kasi sa amin na hindi pwedeng maubusan ng asin kapag sumapit ang gabi. Kaya kahit bandang 5:30 na lang hapon noon ay nagtungo ako sa tindahan dahil kailangan naming makabili ng asin bago sumapit ang dilim. Madulas at maputik ang daan patungo roon, sanhi ng pag-ulan. Habang nagpapayong, kasabay ng pagdadabog ko dahil ako pa ang inutusan gayong marami naman kami sa bahay, ay tinuntun ko ang daan patungo nga sa may tindahan nang biglang kumidlat
Nasipat ko ang matanda sa gilid ng dinadaanan ko. Medyo magulo ang buhaghag niyang buhok. Wala nang katao-tao sa daan maliban sa aming dalawa. Batid kong nakatingin siya sa akin, ngunit hindi ko na iyon binigyan pansin pa dahil pabilis na ng pabilis ang paghakbang ko dahil paulit-ulit na ang pagkidlat at sinasabayan pa rin ng pagkulog. Nang marating ko ang tindahan ay bumuhos naman ang napakalakas na ulan. Kaya kahit may payong naman ay hindi ko na pinilit na sumulong dahil nag-alala ako na baka mabasa pa ang isang supot ng asin na binili ko. Naghintay ako ng matagal habang nagmamasid-masid sa paligid ko. Nakaramdam na rin ako ng kaba ng mga sandaling iyon. Noong medyo humina na ang ulan ay saka ako gumayak para makauwi na. Noong nasa kalagitnaan na ako ng madilim na paligid nang bigla na namang kumidlat at tila ba napako na lamang ako sa kinatatayuan ko nang makita ang matandang babae sa nakakatakot nitong anyo. Magulo ang kanyang buhok, nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatanaw sa akin habang nakangisi siya ng nakakaloko. Naulit pa muli ang pagkidlat at nasipat ko siyang muli at sa puntong iyon, humaba na ang kanyang dila. Dahil sa takot ay napatakbo na ako, Kuya Bari, ngunit sa hindi ko malamang dahilan ay napatid lang ako. Ramdam ko ang pagbagsak ko sa maputik na daan at ramdam ko rin na may malapot na laway mula sa isang dila ang nasa mukha ko nang sumadsad na ako sa putikan. Sa muling pagkidlat, nasilayan ko ang matandang babae na nasa harapan ko na at dinidilaan ng aking mukha pababa sa may liig. Halos wala ng boses na lumabas sa bibig ko dahil sa tindi ng takot ko, Kuya Bari. Mabuti na lamang at nakakuha pa ako ng lakas ng loob upang makatayo. Basa na rin ako sa mahinang pag-ulan at hindi ko na alam kung saan tumilapon ang dala kong payong nang madapa ako sa maputik na daan. Pero yung dala kong asin ay hawak ko pa rin. At dahil sa kaba ko ay kaagad na akong kumaripas ang takbo nang makabangon ako. Subalit hindi pa nga ako nakakalayo ay may magaspang na kamay ang biglang humila sa akin. Nagsisigaw na ako noon, ngunit alam kong walang makakarinig sa akin dahil sa muling pagbuhos ng malakas na ulan. Nagpumiglas ako ng gusto at pansin ko na humihigpit ang pagkakahawak sa akin ng kung sino. Naiiyak na rin ako sa mga sandaling iyon dahil sa alam kong ang matandang aswang ang gumagawa noon sa akin. Tabang! 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 Paulit-ulit kong sigaw. Kahit malakas ang ulan ay narinig ko ang kanyang paghagikik na para sa akin ay nagdudulot ng matinding kilabot sa katawan. At sa puntong iyon ay ramdam ko ang pagdila niya sa braso ko. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan ay binitiwan din ako ng matanda. Nang mapagtanto ko na hindi na siya nakahawak sa akin ay kaagad akong kumilos upang makausad na. Nagtatakbo ako sa abot ng aking makakaya. At ang asin na binili ko ay nalusaw na sa malakas na ulan. Noong nasa bungad na ako ng bakuran ng bahay nila Lolo nang makaramdam ako ng panghihina at tila ba nagdilim na lamang ang lahat sa paligid ko ng mga oras na iyon. Kinabukasan, pagkagising ko ay ramdam ko ang matinding panginginig. Ngunit ang init-init naman ng hangin na lumalabas sa ilong ko. Ang sakit din ng buo kong katawan. Doon ko palang napagtanto na nasa loob na pala ako ng silid namin ni Mama. Napansin ni Mama na gising na ako kaya naman ay lumapit siya sa akin at nagtanong, "Anak, nag-alala ako sa iyo kagabi.
Akala namin ay kaya ka natagalan sa pagbili mo ng asin dahil sumilong ka lang doon sa tindahan. Pero nung pupuntahan na sana kita, ay nakita kitang nakahandusay na sa ibaba ng bahay at basang-basa. Gusto kong sumagot kay mama at ikwento sa kanya ang naranasan ko ng gabing iyon. Ngunit para bang may pumipigil sa akin na ibuka ko ang aking bibig. Nakatitig lang ako sa kanya, Kuya Bari, at lumuluha ang mga mata ko. At sa mga sandaling iyon ay nagpatuloy lang ako sa panginginig. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko dahil pakiramdam ko po ay gumagalaw ang mga bagay sa paligid. Subalit ang tenga ko ay nakikiramdam lang sa paligid at dinig na dinig ko ang mga pinag-uusapan nila sa loob ng bahay. Saka ko lang napagtanto na nilalagnat pala ako ng husto nang marinig ko ang sinabi ni Lolo na dalhin daw ako sa mananambal. Iyon kasi ang nagsisilbing doktor ng mga taga roon. Sa pagtungo po namin sa bahay ng mananambal, Kuya Bari, ay pinaupo ako sa isang silya. Doon ay hinawakan ako ng mananambal at may ipinahawak siya sa akin. Hindi ko na nakita kung ano pa iyon dahil sa hirap akong ibuka ang mga mata ko, gawa ng lalong sumasakit ang ulo ko kapag nakakakita ng liwanag. Ngunit ramdam kong matigas at magaspang ang bagay na iyon. Matapos ma-examine ng mananambal, sinabi niyang pinaglaruan daw ako ng isang nilalang kaya ako nagkaroon ng mataas na lagnat. Akala naman ng lolo at nanay ko ay engkanto ang dahilan ng pagkakasakit ko. Subalit nang ilahad ng mananambal ang uri ng nilalang ay nabigla si na mama. Pinaglaruan ng aswang ang anak mo. Nakuha niya ang lagnat dahil sa labis na takot sa aswang at sa pagbabad niya rin sa ulan. Pero huwag kang mag-alala. Magbibigay ako ng panlunas sa nararamdaman niya. Mukhang kinawiwilihan ng aswang ang anak mo. Narinig kong wika ng mananambal. Ano po? Abay, sino namang aswang ang nakakuha ng pansin sa anak ko? Takang tanong ni mama. Sinagot naman siya ng mananambal na ako na raw ang tanungin kapag gumaling na raw ako. At sa loob nga ng 2 araw matapos na magbigay ng lunas sa akin ang mananambal, nakuha ko na rin gumaling at nanumbalik ang dati kong lakas. Umayos na ang pakiramdam ko at nagsimula nang magtanong sina lolo sa akin kung ano nga ba daw ang nangyari noong gabing naulanan ako sa may tindahan. Naupo ako at maayos na isinalaysay at inilarawan ko sa kanila ang mga pangyayari at kung gaano ako natakot sa matandang aswang na dumila-dila sa mukha at braso ko. Ay, may paglalagyan sa akin ang matandang yun. Makikita niya. Galit na saad ni Lolo at nasilayan ko sa kanyang mukha ang galit at pagnanais na makapaghiganti. Nakita ko na lamang ang sarili ko ng mga sandaling iyon na umiiyak. Nanumbali kasi ang takot sa akin at binalot ako ng kilabot ng paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang mga naganap sa pagitan namin ng aswang na iyon. Hiniling ko naman kay mama na umuwi na sa Maynila, subalit hindi pa raw pwede dahil sa susunod na linggo pa ang nakalagay na petsa sa tiket ng barkong sasakyan namin pauwi. Simula noon, Kuya Bari, hindi na ako lumalabas ng bahay dahil takot ako na baka magtagpo uli ang landas namin ng matandang aswang. Ngunit sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Isang araw ay nagkayayaan ang mga pinsan ko na magtungo sa ilog upang maligo. Kahit na alam kong dapat ay nasa bahay lang ako, dahil sa inip ko na rin ay sumama pa rin ako sa kanila. Nataon naman kasing wala sa bahay sina lolo at lola
pati na rin si Mama. Sabi ko sa sarili ko, maaraw naman at tirik pa nga, kaya nasisiguro kong hindi ako gagalawin ng aswang na iyon. Batid ko kasing sa gabi lang sila nakapambibiktima, kaya ng mga sandaling iyon ay hindi siya makakapinsala sa akin at isa pa ay may habak na din naman ako kaya siguradong hindi na siya makakalapit sa akin. Doon sa ilog ay masaya kaming nagsipagligo. Sigawan at tawanan ang pumupuno sa banayad na pagdaloy ng tubig ilog. Sa mga sandaling iyon ay damang-dama ko ang kasiyahan kasama ng mga pinsan ko. Ngunit nang walang ano-ano ay biglang dumaan ang matanda. Tinahip ng kakaibang kaba ang dibdib ko nang masilayan ko siya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mabilis ang ginawa niyang paghakbang at nakayuko lang siya na tila ba nahihiyang ipakita ang kanyang mukha. Kami naman ng mga pinsan ko ay dali-daling umahon sa tubig at mabilis na nagsibihis ng mga damit at pantalon sa kakaagad na umalis doon. Takot kami na baka mapahamak. Dahil sa ako ang huling nakapagsuot ng pantalon, ay nahuli rin ako sa paglalakad. Bago pa ako tuluyang makalayo sa ilog, ay nilingon ko ang kinaroroonan ng matanda at nasipat ko siyang nakatingin din sa direksyon ko. Sinalakay na naman ako ng matinding pagkabog ng dibdib. Ngunit sa mga oras na iyon ay mas nanaig sa akin ang tapang. Nanatili akong nakatayo at nakatanaw sa kanya. Hindi ko nga lang sinubukan na makipagtitigan pa dahil baka mahipnotismo pa ako ng matandang iyon. Ngunit sa ginawa ko, Kuya Bari, ay parang natakot ang matanda at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Ako naman ay sinundan lamang siya ng tingin. Subalit bigla na lang akong hinila ng isa sa mga pinsan ko dahil napansin daw niyang parang ipinako ako roon. Sa pag-uwi namin ay napag-alaman kong sinugod ni Lolo ang matandang babae at binalaan na kapag sinubukan pa niyang lumapit sa akin o kahit na sinong mga apo niya ay malalagot ito at mapapahamak. Ayon pa kay Lolo ay walang ginawa ang matanda upang pasubalian ang ginawa niya. Nanatili raw itong nakayuko lamang habang pinagsasabihan siya ng aking lolo at panay ang pagtango nito. At ayon pa raw sa matandang babaeng aswang na iyon ay tinakot lamang daw niya ako para hindi na gumala pa sa dilim. Wala daw siyang intensyon na saktan o patayin ako. Pero sa isip-isip ko ay hindi ako naniniwala dahil para sa akin po ay parang napahamak na ako kung hindi pa niya nadilaan ang natunaw na asin na umagos sa aking braso. Simula ng araw na iyon, hindi ko na nakita pa ang matanda. Hanggang sa sumapit na ang araw ng pag-uwi namin ni Mama, ay hindi na siya nagpakita pa. Bagay na ikinapanatag ng kalooban ko. Kuya Bari, ang karanasan kong ito ay nagbigay ng leksyon sa akin na kapag mayroon kang hindi magandang nararamdaman sa isang nilalang, ay mabuti nang umiwas na at huwag papakampante dahil baka iyon pa ang magbigay daan para sa iyong kapahabakan. Ang karanasan kong ito ay tila nag-udyok sa akin na hindi na mapadalaw pa sa bayan ng Siquijor. Dahil pakiramdam ko ay magpahanggang sa ngayon, tila buhay na buhay pa rin sa aking isipan ang mga nangyari noong gabing pinaglaruan ako ng isang matandang aswang sa Siquijor. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Bari. Naway nagbigay aral ang kwento ng karanasan ko sa inyong mga batang tagapakinig. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW na walang sawang naghahanap buhay para sa kanilang pamilya.
lubos na gumagalang. Baldo. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay. Isa rin po ako sa mga silent listeners nyo. May ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong channel na ang Sundo Horror Stories. Kaya po, naisipan ko ring ibahagi ang isang kakaibang karanasan ng aming pamilya sa kababalaghan. Siya nga po pala, itago nyo na lang po ako, Kuya Bari, sa pangalang Duroy. 52 anyos at kasalukuyang naninirahan dito po sa Santolan, Pasig. Pasensya na po kung hindi ko po mababanggit ang eksaktong pangalan ng lugar maging ang mga pangalan ng mga tauhan na may kaugnayan po sa aking kwento. Bilang respeto ko na lamang po ito sa alaala ng mga taong naging bahagi ng aking karanasan. Isinilang po ako sa isang simple at relihiyosong pamilya, Kuya Bari. Ang aking ama ay may-ari noon ng isang maliit na patahian ng mga uniforme para sa eskwelahan at security guard. Habang ang aking ina naman ay isang simpleng may bahay na may maliit na sari-sari store at tindahan ng school supply naman sa tapat ng aming bahay. Masasabi ko pong hindi naman kami mahirap, ngunit hindi rin naman kami mayaman. Sakto lamang ang kita ng mga magulang namin para matustusan ang pangangailangan ng maliit naming pamilya. Dahil nga po hindi naman kinakapos, ay kapwa may panahon pa rin naman ang aming mga magulang para sa pagsisimba at paminsan-minsan ay pamamasyal. Tuwing walang gaanong maraming patahi sa patahian ni tatay, ay dumadayo po kami ng pagsisimba sa Quiapo o minsan ay sa Baclaran naman. Minsan po ay nagpupunta rin kami sa Luneta upang mamasyal. Mga simpleng bagay na para sa aming mga magulang ay lubhang mahalaga po. Para rin sa akin at sa kapatid ko, ang ganitong mga lakad pampamilya ay masaya po dahil kasama namin ang aming ama at ina. Ngunit hindi lahat ng pagkakataon pala sa buhay ay masaya dahil minsan sinusubok din pala ng tadhana ang tatag ng isang pamilya. Taong 1978 po nang mapasali sa isang pangrelihiyong samahan ng mga kursulista ang nanay ko, Kuya Bari. Nauso po ang tinatawag na kursilyo o sa ngayon ay pray-over at prayer meetings. Isa po si nanay sa mga naging masigasig na miyembro nito. Hindi naman po tutol ang aking ama sa ganitong aktibidad. Isa rin kasi siyang debotong Kristiyano. Sa katunayan nga po, pumapayag ang tatay ko na sumama ang nanay ko sa mga aktibidad na may kaugnayan sa reliyon. Kaya't nang maging kasapi nito si nanay, walang naging problema kay tatay naman kung sa bahay namin paminsan-minsan ginaganap ang prayer meetings para sa mga bagong kasapi. May kakayahan kasi ang aming pamilya na magpakain pagkatapos ng pagdaraos ng pagdarasal. Minsan po noon ay sa bahay namin ginaganap ang prayer meeting para sa isang bagong miyembro. Hapon pa lamang ay aligagana po sa pagluluto ng mga ipapakain si nanay. Bumili na rin ito ng maraming tinapay at palaman sa bakery na malapit lang po sa amin. Maaga itong nagsara ng tindahan at maaga rin kaming binihisan. 6:00 ng gabi ay isa-isa nang nagdatingan ang mga kasamahan ni nanay sa kursilyo. Sakto naman na wala po si tatay dahil may overtime ito ng order ng mga uniforme ng isang ahensya ng security guard kung kaya't walang nag-asikaso sa amin ni Maristela nang maging abala na si nanay.
Napilitan na lamang akong libangin ang kapatid ko na manood ng Wonder Woman sa telebisyon para hindi ito umiyak. Tutal, iilan pa lang naman ang bisita at hindi pa nag-uumpisa ang dasal nila. Nasa sala kasi ang telebisyon namin noon, Kuya Bari. Yung uso pa po noon kung inabot niyo po yung nakalagay sa disusi na parang cabinet. Ngunit nang dumating po ang leader sa kursilyo na si Brother Cesar ay pinapasok na po kami ni nanay sa loob ng aming silid. Binilinan kami nitong wag lalabas dahil nakakahiya kung magiging malikot daw kami. Tahimik kaming nakinig at nakiramdam na lamang sa loob kung ano ang nangyayari sa labas. Hanggang makaramdam ako ng antok at makaidlip. Pero naalipungatan na lang po ako nang makarinig ako ng malakas na hagulgol na sinasabayan ng nakakaiyak na panalangin. Dahan-dahan akong tumayo at tinungo ang pintuan. Iniawang ko ng kaunti ang pintuan ng aming silid upang sumilip doon. Nakita ko na patay ang lahat ng ilaw sa sala. Pero bukas ang dikuryenteng imahe ni Hesukristo na nakakabit sa taas ng munting cabinet na lalagyan ng telebisyon. Kung kaya't kahit papaano po ay naaaninag ko ang nagaganap sa sala. Doon nakita ko po ang isang babae na nakaluhod sa asin. Umiiyak ito at nakapikit habang nakadipa. Malakas namang bumibigkas ng mga panalangin at makabagbag na pangaral ang lider ng kursilyo. Nang matapos naman ito ay sinabi nitong manatiling nakatayo ang lahat, kasama pati ang kanina ay nakaluhod na babae para sa isang panalangin. Ngunit bago po ito mag-umpisa ay umusal ito ng mga katagang hindi ko maintindihan. Hindi naman kasi Tagalog ang wikang sinasabi nito. Pagkatapos ay pumitik ito sa hangin na waring may pinakawalang kung ano sa kanyang mga daliri. Namamanghang patuloy lamang po akong nagmamasid. Ngunit ganoon na lang po ang pagkamangha ko nang maglabas ito ng isang botelya ng alak at isang maliit na kutsara mula sa daladala nitong maliit na bag na kulay itim. Pagkatapos, tumapat ito kay nanay na nakatayo naman at nakapikit sa unahan. Dahil nasa gawi itong malapit na sakop ng liwanag, ay kita ko ang pagkibot ng bibig nito na waring may inuusal na kung ano. Hindi ko naman po maintindihan noon kung ano at para saan ang ginagawa nito at parang nakakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit nanayo ang balahibo ko sa batok habang pinapanood ko po ang bawat kilos nito. Marahil dahil sa kakaibang ngisi nito nang idikit nito sa noo ni nanay ang dulo ng kutsara. Yung pong parte na isinusubo sa bibig. Manghang-mangha po ako noon dahil nanatili iyon ng ilang segundo sa noo ni nanay na hindi nahuhulog na animoy may magnet. Subalit nakadama ako ng pandidiri sa mga sumunod na ginawa nito. Dinilaan ni Brother Cesar ang dulo ng kutsara at binulungan. Pagkatapos nun ay isinubo nito sa kanyang bibig ang hawakan nun habang nakatapat naman sa nakaawang na bibig ni nanay ang dulo. Parang napangiwi pa nga ako dahil sa pandidiri nang patulayin nito ang laway nito sa kutsara patungo naman sa bibig ni nanay. Parang nais ko po itong sawayin, pero natatakot naman akong makastigo ng aming ina kapag lumikha ako ng ingay. Isa pa ay naisip ko na marahil ay alam naman ni nanay ang kanyang ginagawa, kaya nanahimik na lang po ako.
Ilang sandali rin bago natapos sa ginagawa nito si Brother Cesar. Ipinatong nito ang ginamit nitong kutsara sa ibabaw ng cabinet ng telebisyon. Saka ito muling umusal ng nakakaiyak na panalangin. Pagkatapos nitong magbigkas ng mga panalangin, kumuha ito ng maliit na kupita mula sa bag nitong itim. Saka iyon sinalinan ng alak. Isa-isa nitong pinainom noon ang mga miyembro kasama na si nanay. Nang matapos makainom ng alak ang lahat, ay nakita ko na muli itong bumubulong-bulong kasunod ng muling pagpitik ng daliri nito na waring nais gisingin na ang lahat mula sa malalim na pagkakaidlip. Ngunit hindi ko naman mawari kung bakit napapikit ako dahil sa simpleng pagpitik nito ng daliri. Pakiwari ko po talaga noon ay parang dumilim bigla ang paligid. Nagulat na lamang ako nang maramdaman ang banayad na pagyugyug ni tatay sa akin. Ginising ako nito para makasabay na sa kanyang pagkain. Nagtataka ako na iminulat ang aking mga mata. Nang igala ko iyon ay nasa higaan ako katabi ang nakatulog ding kapatid kong si Maristela. Napapaisip na saglit muna akong napatingin kay tatay. Tay, asan po yung mga nagdadasal? Maang na tanong ko na lamang dito. Kanina pa umalis anak. Hindi na kayo ginising ng nanay nyo para naman makapagsabay-sabay tayong kumain. Naku, pasensya na at ginabi ako ha. Marami kasing tahiin dun sa shop eh. Tugon naman ni tatay sa akin. Naguguluhan na sumunod na lamang ako dito nang lumabas ito ng aming silid. Hindi ko alam noon, Kuya Bari, kung ano ang totoo. Kung panaginip lang ba ang nakita ko o guni-guni. Hanggang naging madalas na ang mga pagdaraos ng ganoong pagtitipon sa aming bahay tuwing Martes at Biyernes. Noong una po ay ayos lamang sa amin, ngunit kalaunan napapansin namin ang unti-unting pagbabago sa ugali ng aking ina. Palagi na itong umaalis ng bahay at kadalasan ay nauuna pang umuwi si tatay. Hindi na rin ito kami naaasikaso. Madalas na akong pumasok sa eskwela na mag-isa lamang at nakikisabay na lamang sa kapitbahay na kaeskwela ko. Si Maristela naman po na 6 pa lang noon ay madalas iwanan ni nanay sa kapitbahay naming matandang dalaga. Minsan na itong kinausap ni tatay tungkol dito. Subalit nauwi lamang iyon sa pagtatalo. Simula noon ay hindi na pinayagan ni tatay ang pagdaraos ng prayer meeting sa aming bahay. Kaya't pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa loob ng aming pamilya ng mga panahong iyon. Bagamat paminsan-minsan ay sumasama pa rin si nanay sa kanyang grupo kapag may bagong pasok na miyembro. Subalit nang lumaon ay nagkaroon ng mga bali-balitang kumakalat sa aming barangay. Madalas daw makita si nanay at ang leader ng kanilang samahan na magkasamang pumapasok sa sinihan. Minsan naman daw ay lumalabas sa isang hotel. Bagay na naging sanhi ng matinding pagtatalo ng aming mga magulang. Dahil sa mga usap-usapang iyon, tuluyan ng binagbawalan ni tatay ang aming ina na sumama sa grupong iyon. Bagay na lubhang tinutulan naman ni nanay. Kung talagang hindi totoo ang tsismis, patunayan mo. Tumigil ka lang dito sa bahay at asikasuhin mo ang 2 bata. Napabayaan mo na ang mga anak mo, kasasama mo sa lecheng kursilyong yan. Isang hapon ay tungayaw ni tatay sa aking ina. Buli na naman kasi itong nagpupumilit na sumama sa grupo nito na nagsasagawa ng prayer meeting sa kabilang barangay. Bakit ba kasi pati pagsasadyos ay pinagdududahan mo na?
Hindi ka naman ganyan dati ah. Umiiyak namang sagot ni nanay. Napapantastikohang napatingin si tatay sa aking ina. Bakas na bakas sa mga mata ng aking ama ang labis na pagtataka sa iginagawi ni nanay. Daig pa kasi nito ang isang batang hindi pinapayagan ng magulang na maglaro sa ulanan kung makaiyak. Arcelia, naririnig mo ba yung sarili mo? Ikaw ang hindi dating ganyan. Dati masinop ka sa bahay. Inuuna mo ang iyong mga anak. Maalaga at hindi pabayang ina. Pero ngayon tingnan mo. Natitiis mong iwanan sa kapitbahay ang mga anak mo ng maghapon. Hindi makapaniwalang saad naman ng aking ama. Nakasiksik lamang ako noon sa gilid ng aming sofa, Kuya Bari, habang pinagmamasdan silang magtalo. Hindi ko rin po maintindihan noon, Kuya Bari, kung bakit biglang nagbago ang aming ina. Ngunit sa isip ko ay parang may bumangon na paninisi. Kasalanan lahat ito ni Brother Cesar, ang lahat ng gulo at kahihiyang dinaranas ng aming pamilya. At upang makaiwas sa tsismis at marahil mailayo rin si nanay sa pinaghihinalaang kalaguyo nito, nagpasya si tatay na umuwi muna kami sa probinsya nila upang magbakasyon. Sa kabila ng mariing pagtutol ni nanay, napilit pa rin naman namin itong sumamang magbakasyon sa probinsya. Pansamantalang hindi tumanggap muna si tatay ng mga tahiin sa kanyang shop para lamang sa planong iyon. Naniniwala ang tatay ko na kailangan lang ni nanay marahil ng pahinga sa paulit-ulit na ginagawa sa araw-araw. Ibinilin muna nito sa dalawa niyang mananahi ang shop upang pwede pa rin kumita ang mga ito kahit mawala siya ng ilang linggo. Isinara muna din ang sari-sari store namin at ibinili naman sa kapitbahay na tingnan-tingnan muna ito. Paalis na po kami, Kuya Bari, nang maalala ko ang aking paboritong laruan na nakapatong sa ibabaw ng cabinet ng TV katabi ng larawan ni nanay ng kasal nila ni nanay. Ngunit namangha po talaga ako, Kuya Bari, nang may makapa akong matigas na bagay sa sapin ng cabinet. Noong tignan ko po ito ay isang maliit na kutsara pala. Hindi ko alam kung bakit naisipan ko po iyong ibulsa. Saka ko kinuha ang laruan ko at mabilis na lumabas na ng bahay. Ngunit parang lumala lamang ang lahat nang dumating po kami sa probinsya. Tila mas lalong naging kalbaryo ang bakasyon naming iyon para sa akin po, Kuya Bari, dahil nasaksihan ko ang unting-unting pagkawala ni nanay sa kanyang sarili. Lagi lang po itong tulala at madalas bumubulong-bulong ito. Hindi na rin po ito kumakain ng maayos at ni ayaw ng maligo. Nginangat-ngat nito ang mga kuko sa kamay habang nagsasalitang mag-isa. Naninigaw ito kapag kinakausap. Bagay na ipinag-alala na maging nila lolo at lola. Andoy, makinig ka. Baka kailangan ng ipadoktor ang asawa mo. Mukhang hindi na normal ang nakikita kong ikinikilos niya. Ani noon ni Lolo isang hapon. Sabi pa ni Lolo ay daig pa daw ni nanay ang naloko de amor. Tay, hindi ho nasisiraan ang bait ng asawa ko. At hindi ako naniniwalang hindi po kami mahalaga sa kanya. Kilala niyo rin si Arceli. Matinong babae ho siya at may takot sa Diyos. Hindi ko lang po talaga alam kung anong pinagdadaanan niya ngayon. Tay, pero ramdam ko po na may kakaibang nangyayari kay Arceli. Alam kong kailangan niya ngayon ang pag-uunawa at pagkalinga. Malungkot na wika naman ni tatay. Hindi kasi nito matanggap na basta mawawala ang pag-ibig ni nanay sa kanya nang walang kadahi-dahilan. Masaya naman kami at halos perpekto ang pagsasama nilang dalawa.
Nais ko pong magalit noon kay nanay kapag ka sinasabi nitong hindi niya gustong makasama si tatay. Parang pinipiga kasi ang puso ko sa tuwing makikita ang reaksyon ng mukha ni tatay kapag ka sinasabi ni nanay na may totoong minamahal ito, na ang taong iyon ang dapat niyang kasama. Bakas na bakas po sa mga mata ni tatay ang latay ng sakit, ngunit pilit nitong inuunawa ang nangyayari sa aking ina. Nasasaktan man ito, ay tinitiis nito upang wag lang masira ang kanilang pagsasama. Naniniwala pa rin si tatay na may kakaibang pinagdaraanan si nanay na hindi magagamot po ng doktor. Naniniwala siyang ginagawa lamang ni nanay iyon para pasakitan siya dahil sa pagdududa niya sa katapatan nito bilang asawa. Hanggang sa isang gabi po habang kumakain kami, nagulat kaming lahat nang biglang magwala si nanay. Napaiyak kami ng kapatid ko dahil sa takot. Dahil po nanlisi kasi ang mga mata nitong ipinagsasabog ang mga pagkain sa mesa. Arceli, iha! Ano bang nangyayari sa iyo? Huminahon ka naman at natatakot na ang mga anak mo. Naguguluhang saway ni Lola kay nanay. Lalo po kaming nanghilakbot nang sumagot si nanay. Iba po, ibang-iba po ang boses niya, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon. Paos at magaspang na animoy sinasapian. Pagkatapos po ay bigla itong marahas na tumayo at nagtatakbo sa labas. Doon ito sumigaw ng sumigaw. Ilang oras po bago napayapa si nanay. Nagtulong-tulong na ang mga kapatid ni tatay at si lolo para lang maipasok ulit ito sa loob ng bahay. Tay, hindi po ba mahusay na albularyo si Amang na taga-kabilang bayan? Dalhin po kaya natin doon si Arceli. Duda ako ho ay nakukulam na ho yung asawa ni Andoy eh. Darinig ko noong suwestyon ni Tio Maeng habang nasa kusina kami at itinuloy ang naudlot naming hapunan. Si tatay ay binantayan na lamang ng magdamag ang aming ina. Sa silid na nila ni lolo at lola kami natulog ng gabing iyon. Kinabukasan nga ay dinala namin nila lolo at tatay si nanay sa manggagamot na sinasabi ni Tio Maeng. Pagdating po doon ay agad na lumabas sa kanyang kubo ang matandang albularyo nang magpatao po kami. Tuloy kayo. Mukhang malaki ang problema ninyo sa babaeng kasama nyo. Nakatingin kay nanay na bungad kaagad nito sa amin. Dito nyo siya iupo. Amang, mabuti po at kalmado siya ngayon. Madalas po siya kasing nagwawala simula nung umuwi kami para magbakasyon po dito. Ani naman ni tatay habang tinutulungan ni lolo na mapaupo sa bangko si nanay. Para kasing ayaw nitong itiklop ang mga tuhod nito para umupo, Kuya Bari. Napakalakas ng orasyon ng gayumang ikinarga sa kanya. Ramdam na ramdam ko kaagad ang mabigat niyang aura. Wika ng manggagamot habang pinupulsuhan nito si nanay. Hindi po kami noon makapaniwala na nasa ilalim ng kapangyarihan ng gayuma itong si nanay ko. Lalo na nang sabihin ng albularyo na aswang ang gumagayuma sa nanay ko. Sinasabi ko na nga ba, ngunit ang akala ko ay kinulam po ang asawa ko. Yung pala ay ginayuma. Bulalas ni tatay. Oo, pero medyo mahirap ang gamutan nito, iho. Sana makaya ng asawa mo ang hirap dahil hindi ordinaryo ang kalaban natin kung hindi isang aswang na nabighani sa iyong asawa. Wika naman ng albularyo habang sinisiyasat ang mga mata
nang nakatulalang si nanay. Pagkatapos po ay kinuha nito ang kanyang mga gamit sa panggagamot sa isang munting sisidlang baul. Inilabas nito mula roon ang isang medalyon at isang rolyo ng pulang sinulid. Isinuot nito ang medalyon sa kanyang leeg at bumulong-bulong. Pagkatapos ay isa-isang tinalian nito ng pulang sinulid ang mga daliri ni nanay sa paa. Nagulantang kami lahat nang bigla na lang pong magsisigaw si nanay. Sigaw na parang nasasaktan, ngunit hindi naman makagalaw. Nakita ko ang pagbalatay ng awa sa mukha naman ni tatay. Ako naman po, Kuya Bari, ay parang nakaramdam ng takot, lalong-lalo na nang biglang tumirik ang mga mata ni nanay. Ngunit parang hindi man lang natinag ang albularyong si Amang. Patuloy lamang ito sa malakas na pagbigkas ng mga katagang hindi namin maintindihan. Habang lumalakas ang sigaw ni nanay, ay nilalakasan din ito ang kanyang pagbigkas. Hanggang sumuka na nga po si nanay ng malapot na amoy burak at may bahid ng dugo. Tumutulo na rin ang luha nito at kanyang sipon dahil sa labis na paghihirap. Napakawalang hiya mo! Gusto mo pang hawaan ng pagkaaswang ang babaeng ito? Hindi mo man lang naisip na may asawa at pamilya ito? Narinig naming tungayaw ni Amang. Tila hindi si nanay ang kausap nito kung hindi ang tampalasang gumagayuma rito. Ngunit isang nakakabinging sigaw lamang ang naging tugon ni nanay. Pilit itong nagpupumiglas sa pagkakaupo pero nakapagtatakang hindi ito makatayo. Kayong wala namang pong pumipigil dito maliban sa mga sinulid na pulang nakatali sa mga daliri nito sa paa. Marahas nitong pinapaling-paling ang ulo nito habang patuloy sa kanyang pagsigaw. Muling bumigkas ng mga panibagong orasyon ang matandang albularyo. Natakot kami nang biglang tumirik ang mga mata ni nanay. Hangal kang matanda ka! Maalis mo man ngayon ang aking kamandag sa katawan ng babaeng ito, ay hindi mo masisiguro na hindi niya ako hahanap-hanapin. Dahil titiyakin ko sa iyo na babalik-balikan ko siya. Malakas na sigaw ni nanay sa kakaibang tinig. Malagong po iyon, Kuya Bari, at parang nakakakilabot. Nakita naming kumuha ng parang latigo ang albularyo at makailang ulit na hinampas po si nanay sa kanyang katawan. Kitang-kita po namin nang halos bumula na po ang bibig ni nanay dahil sa sakit ng bawat hampas ng albularyo sa kanya. Halos magkikisay ito, lalo na nang diniinan ito ng albularyo sa may liig. Siguro naman, ramdam mo na ang lakas ng medalyon at orasyon ko. Pakawalan mo ang babaeng ito at alisin mo ang gayuma mo. Kung hindi, ay tutuluyan kitang aswang ka. Malakas na wika ng albularyo. Muli po itong nagpakawala ng mga orasyon, kaya muling napasigaw si nanay sa kakaibang tinig. Aalis na! Aalisin ko na! Sigaw ng kakaibang tinig mula sa bibig ni nanay. Nakita naming hinaplos ni nanay ang sarili na waring nagtatanggal ng mga alikabok na kumapit sa ulo at katawan nito. Isa pang malakas na hampas ng latigo ang nagpalungay-ngay kay nanay sa kanyang kinauupuan. Akala ko po noon, Kuya Bari, ay napatay na ng manggagamot si nanay kung kaya napabunghalit ako ng iyak. Niyakap na lang po ako noon ni Lolo at inakay sa labas.
Maya-maya ay lumabas na rin si tatay at iniwan saglit si nanay at ang albularyo. Maayos na si Arceli, tay, pero kailangan daw makakuha ako ng kahit anong gamit mula sa lalaking iyon upang hindi na nito magambala pa ang asawa ko. Sa pamamagitan daw nun, maaaring patawan ni amang ng parusa ang aswang na gumagayuma dito kay Arceli. Pero lintik naman, hindi ko nga alam ang tunay na pangalan noon at kung saan nakatira. Namumroblemang ani ni tatay kay Lolo. Sa narinig ko ay bigla ko pong naalala ang kutsara na nakita ko sa ibabaw ng kabinet ng aming telebisyon. Alam kong nadala ko iyon at nasa bulsa lamang ng aking pantalon. Dali-dali kong binanggit iyon kay tatay. Ikinuwento ko na rin ang kakaibang nangyari noong gabing iyon habang may kursilyo po sa amin. Nakita kong bigla ang pagkuyom ng mga kamao ni tatay. Tiimbagang itong bumalik sa loob nang muli itong papasukin ng manggagamot. Maaari na daw pansamantalang maiuwi si nanay. Nalaman din po namin mula kay amang na ang orasyon ng laway sa kutsara ang pinakamabagsik na paraan ng panggagayuma at paghawa ng pagkaaswang. Matapos po ang araw na iyon ay parang medyo naging maayos na po ang aming ina. Bagamat hindi pa rin ito gaanong kumikibo, ay bumalik na ang gana nito sa kanyang pagkain. Hindi na ito laging tulala at hindi na nagsasalita na parang may kumakausap dito. Nakikita na rin namin na ngumingiti ito at hindi na palaging nagagalit. Subalit nakailang balik pa rin sila tatay at lolo kay amang bago tuluyang nawala ang bisa ng gayuma. Ang sabi ni tatay, matapos daw lagyan ng orasyon ay ibinaon ng manggagamot sa likod bahay nito ang kutsarang pinatulayan ng aswang ng laway nito. Kung hindi marahil naging matiising asawa ang aking ama, siguro po Kuya Bari ay naging alipin na ng aswang ang aking ina. Baka naging aswang din ito kalaunan tulad ni Brother Cesar na nagtatago pa sa likod ng reliyosong grupo. Nakakapagngit-ngit lang sa parte ni tatay na hindi man lang natakot ang aswang na iyon na gamitin ang salita ng Diyos para makapambiktima lamang. Si Brother Cesar Cuyabari ang patunay na kahit mga kampon pala ng dilim at kakaibang nilalang ay nagagawang magbalat kayong banal at madasalin. Magaling na po si nanay nang bumalik kami ng Maynila, Kuya Bari. Marahil ay nakabuti na hindi nito matandaan ang mga bagay na nangyari at ginawa nito noong nasa ilalim pa ito ng gayuma ng aswang. Nabalitaan din namin na bigla na lamang daw hindi sumipot si Brother Cesar sa mga prayer meetings, kaya nabuwag ang itinatatag nitong grupo ng mga kursulista. Wala pong makapagsabi kung saan ito nagpunta. Ang tsismis naman tungkol dito at kay nanay ay nawala rin kaagad. Bumalik kasi ang dating pag-uugali ni nanay na maalaga sa bahay at pamilya. Pati ang maayos na pakikisama sa mga kapitbahay. Sa kabila ng lahat ng karanasan namin ay nanatili ang pananampalataya ng pamilya namin sa Puong May Kapal. Salamat na lang po at hindi mapanghusgang asawa ang tatay ko. Sa halip ay inilaban nito ang aming pamilya, lalong-lalo na ang kanyang asawa. Kilalang kilala kasi nito ang tunay na pag-uugali ng aking ina at iyon ang pinanghawakan nito. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking liham
at more power po sa inyong channel. Sana po ay mapagbigyan niyo pong basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Duroy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.